Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Handa na ba kayo sa panibagong aralin natin ngayong araw? Ang asignatura natin ngayon ay tungkol sa mathematics para sa ikalawang baitang. Ito ay napapaloob sa unang markahan. Module 2, Aralin 1. Ito ay milk base. Ang paksa natin sa araling ito ay paglalarawan at pagbibilang mula 101 hanggang 1,000 ng tig-10, 50 at 100. Ang module na ito ay makakatulong sa iyo upang lubos mong mauunawaan ang mga kasanayan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga bilang sa tulong ng mga larawan. Halina't magbilang, magsulat, at matuto kasama si Teacher Vicky. Kapag natapos mo na ang module na ito, inaasahang na ilalarawan at nakabibilang ng mga numero ng tig-10, 50 at 100 ng hanggang 1,000. Na isusulat ang bilang ng mga bagay na tig-10, 50 at 100 ng hanggang 1,000. Aralin 1, paglalarawan at pagbibilang mula 101 hanggang 1,000 ng tig-10, 50 at 100. Ito ang unang aralin sa Module 2. Tatalakayin dito ang paglalarawan at pagbibilang ng mga numero mula 101 hanggang 1,000 ng tig-10, 50 at 100. Bago tayo pumunta sa bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Bumilang ng tig-2. Ano ang nawawalang bilang? Simulan natin mga bata. 2, 4. Ano ang kasunod mga bata? Tama, 6. Ano ang kasunod ng 6? Magaling, 8. Magpapatuloy tayo. 10, 12, 14. Ano ang kasunod ng 14? Tama, 16. Ano naman ang kasunod ng 16? Mahusay, 18. At ang panghuli mga bata? Magaling, 20. Bumilang naman tayo ng tig-5. Isulat ang kasunod na bilang. Simulan na natin. 5, 10. Ano ang kasunod ng 10? Tama, 15. Ano naman ang kasunod ng 15? Magaling, 20. Ano ang kasunod ng 20? Tama, 25. Magpapatuloy tayo mga bata. 30, 35. Ano ang kasunod ng 35? Magaling, 40. Ano ang kasunod ng 40? Tama, 45. At 50. Ngayon naman mga bata, may babasahin tayong kwento. Gusto niyo bang makinig na isang kwento mga bata? Ganon, magpapatuloy tayo. Ang mga magulang ni Eliza ay may tindahan ng tinapay. Tuwing Sabado at walang pasok, tumutulong si Eliza sa kanyang ate sa mga gawaing bahay. Pumupunta rin siya sa kanilang tindahan. Siya ang nagbabalot ng mga tinapay. Ngayon mga bata, sagutan natin ang tanong tungkol sa kwentong ating binasa. Unang tanong, sino ang bata sa kwento
na tumutulong sa kanyang mga magulang. Tama, si Alyssa ang batang tumutulong sa mga magulang. Pangalawang tanong, paano siya nakakatulong sa kanyang mga magulang? Magaling, siya ang naglalagay ng tinapay sa mga lalagyan. Pangatlong tanong, ano ang katangian mayroon si Alyssa? Tama ka, si Alyssa ay masipag na bata. Pang-apat na tanong, kung kayo si Alyssa, gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Magaling, dapat tayong tumulong sa ating mga kapatid at magulang. Ang laman ng dalawang lalagyan. Tama, 20. Anong gagawin mo kapag magbibilang ka ng tataas ng tig-10? Magaling, magdadagdag ng tig-10. Ano naman ang iyong gagawin kapag magbibilang ka ng pabalik ng tig-10? Tama, magbabawas ng tig-10. Ngayon naman, obserbahan mo ang distansya ng bawat talbog ng bola. Magsimula tayo sa unang bola. Simula tayo sa 0, pangalawa, 50, kasunod na talbog, 100, ang kasunod, 150, ang kasunod na talbog, 200, ang kasunod ay 250, ang kasunod na bola ay 300, ang kasunod naman ay 350, at ang panghuling bola ay 400. Anong pagbibilang ang ginamit? Tama, pagbibilang ng tig-50. Ilan ang pagitan ng dalawang magkasunod na bola? Tama, 50. Tingnan naman natin ito. Sa unang bola, 1,000. Kasunod na bola, 950. Ang kasunod ay 900. Ang kasunod na bola ay 850. Ang kasunod naman ay 800. Ang kasunod na bola ay 750. Ang kasunod na bola ay 700. Ang kasunod ay 650. At ang panghuling bola ay 600. Anong pagbibilang ang ginamit? Magaling, pagbibilang ng tig-50.
Ilan ang pagitan ng dalawang magkasunod na bola? Tama, 50. Natapos ka nang magbilang ng tig-10 at 50. Pero may dapat ka pang matutunan. Tingnan ang larawan. Ang bawat box ay katumbas ng 100. Sa unang pangkat ay may isang box. Ang katumbas na bilang nito ay 100. Sa pangalawang pangkat, 200. Pangatlong pangkat, 300. At sa pang-apat na pangkat ay 400. Anong pagbibilang ang ginamit? Tama, pagbibilang na tig-100. Ilan ang pagitan ng dalawang magkasunod na bilang? Tama, ang pagitan ng dalawang magkasunod na bilang ay 100. Kung mag-uumpisa ako sa 1,000 pabalik, ano ang mangyayari sa mga bilang? Tama, ang mga bilang ay mababawasan ng tig-100. Mga bata, maaari mo bang isulat ang mga ito? Naisulat mo na ba? Magaling kung ganon. Nauunawaan niyo na kung paano magbilang ng tig-10, tig-50, at tig-100. Ngayon, simulan niyo na ang pagsasanay. May tiwala ako sa inyo. Kaya niyo ito. Kinabayang pagsasanay? Punan ang patlang ng nawawalang bilang. Halimbawa, 60, 70, 80, patlang, at 100. Ano kaya ang nawawalang bilang? Magaling! 90. Simulan na natin ang pagsasanay. Unang bilang, kalawang bilang, pangatlong bilang, pang-apat na bilang, at ang pang-5 bilang. Ngayon naman mga bata, narito ang inyong malayang pagsasanay. Alamin ang nawawalang bilang. Isulat ang mga ito sa sagutang papel. Unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang, pang-apat na bilang, at ang pang-5 bilang. Tandaan natin ito mga bata. Ang pagbibilang ng tig-10, 50, at 100 ay madaling matutunan sa tulong ng mga larawan na kumakatawan sa bawat bilang. Ginagamit natin ang pagdadagdag kapag magbibilang tayo ng pataas. Subtraction o pagbabawas naman ang gagamitin kapag magbibilang tayo ng pabalik o pababa. Halimbawa, sa unang kahon ay 1 lang ang laman. Ang katumbas na bilang nito ay 10. Sa pangalawang kahon, nadagdagan ng 1. Kaya, 10 plus 10 equals 20. Sa pangatlong kahon naman, nadagdagan ulit ng 1, kaya nagiging 3 na. So, 20 plus 10 equals 30. At sa pang-apat na kahon, naging 4 na sila.
30 plus 10 equals 40. Paano naman kung pabalik? Sa unang kahon ay may 4 na laman. Ang bawat isa ay katumbas ng tig-10. Kaya ito ay 40. Sa pangalawang kahon, nabawasan ng isa, kaya 3 na lang. Kaya ito ay 40 minus 10 equals 30. Pagdating sa pangatlong kahon, nabawasan ulit ng isa, kaya 2 na lang. Kaya ito ay 30 minus 10 equals 20. Pagdating naman sa pinakahuling kahon, ay isa na lang. Kaya ito ay 20 minus 10 equals 10. Narito ang kasunod na gawain. Si Johan ay nagsasanay sa pagbibilang ng tig-10. Binilhan siya ng kanyang nanay ng popsicle sticks. Tulungan mo siya magbilang. Isulat mo ang nawawalang bilang. Sa unang pangkat ay mayroong isang taling popsicle stick. Ang bawat tali ay katumbas ng 10 bilang. Pangalawang pangkat ay naging 2 tali na ng popsicle stick. Ano kaya ang katumbas na bilang nito? Pangatlong pangkat ay naging 3 na ang tali ng popsicle stick. Ano ang katumbas na bilang nito? Sa pang-4 na pangkat ay nadagdagan pa ng isa. Ano ang katumbas na bilang? At sa panghuling pangkat ay naging 5 na. Ano ang katumbas na bilang nito? Naisulat niyo na ba mga bata? Magaling kung ganon. Ngayon naman, subukin natin ang inyong galing. Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Isulat sa inyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, si Eman ay nagbibilang ng tig-10. Ano ang nawawalang bilang? A. 4 na po. B. 5 po. C. 6 na po. At D. 7 po. Pangalawang bilang, kung si Grace ay magbibilang ng tig-10 simula sa 7, ano kaya ang kasunod na bilang? A. 6 na po. B. 65. C. 75. D. 80. Pangatlong bilang, si Aling Maring ay nagtitinda ng kalamansi. Hinahati niya ito sa tig-50 piraso at inilalagay sa mga lalagyan. Ilang kalamansi ang nasa pangatlong lagayan? A. 150. B. 200. C. 250. D. 300. Pang-4 na bilang, kung magbibilang ka ng tig-100, ano ang kasunod na bilang kung magsisimula ka sa 500? A. 550. B. 600. C. 650. D. 780. At ang pang-5 bilang, si Lito ay nagsasanay sa pagsusulat ng bilang na tig-100. Ano kaya ang susunod niyang isusulat sa patlang? A. 350. B. 390. C.
500, di 60. Magaling mga bata! Narito ang inyong karagdagang gawain. Pinatnubayang pagsasanay, bilugan ang bilang na hindi kasama sa grupo. Halimbawa, alin kaya dito mga bata ang hindi kasama sa grupo? Tama mga bata, ang 150 ang hindi kasama sa grupo dahil ang pagbibilang na ito ay tig-100. Narito ang unang bilang. Bilugan ang hindi kasama sa grupo. Pangalawang bilang. Pangatlong bilang. Pang-apat na bilang. At ang panglimang bilang. Magaling mga bata! Narito ang malayang pagsasanay. Puna ng patlang ng tamang bilang. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, kung ikaw ay 8 taong gulang na ngayong 2020, ilang taon ka pagkatapos ng 10 taon? Pangalawang bilang, kumpletuhin ang pagkakasunod-sunod ng mga bilang. A. Simulan sa 550, dagdagan ito ng tig-50. Ano ang susunod na bilang? B. Simulan sa 300, dagdagan ito ng tig-100. Ano ang susunod na bilang mga bata? Isulat ito sa patlang. Naisulat niyo na ba mga bata? Magaling! Ang husay ng ginawa niyong pag-aaral mga bata. Thank you for watching. See you in our next class. Paalam mga bata! Huwag kalimutang mag-subscribe.